이번 역은 서울역, 서울역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. And welcome to Korea! So, just like that, nandito tayo sa Korea. First time ko to. At samahan nyo ako na mamasyal. Titingin-tingin ng mga kung ano ba ang kultura nila dito, kakain, ang mga pagkain nila. At ngayon malamig, wala akong masabi, pero namamangha ako kasi trivia, nung ako'y hindi pa pare at ako'y nagtatrabaho pa lang, nagturo ako ng mga Koreano. So medyo malapit sa akin ang Korea. But this is my first time na makarating dito sa Korea. At nandito tayo ngayon sa sikat na Myeongdong. Ika, pasal tayo. Dito sa Myeongdong, sikat yung mga street food nila. At dito makikita at ang iba't ibang klaseng street food. Malayo sa klase ng street food natin sa Pilipinas. Kaya try natin mamaya kung anong street food ang makikita natin. Sikat ito dito. What do you call this? Candy fruit. Sikat dito yung candy fruit na ito. So, dito nag-originate sa Korea. Let's try. Fresh fruit na merong clear candy na coating. Hello, 어떠신가요? 예, 탕후루 하우스. Sarap. Try naman natin itong grapes. 예, 오세요, 탕후루 하우스. Napakalamig ngayon dito at maraming tao. Buhay na ulit, balik na from COVID na nakakatuwa kasi nung napanood ko to sa mga vlog, halos patay at walang mga tao, pero ngayon grabe, maayos na at nagbalik sigla na ulit. Pilipinas, meron itong brand na to na ice cream. Mixway. Natin itong croffle. Panay matatamis na kinakain ko kasi nakapag-dinner na kami, so medyo dessert na. Oh. Parang paliset, no? And we call it japchae. Tingnan natin kung masarap. Ang init. Yeah, one corn. Three. Thank you.
dapat Innisfree. Sadya talaga madaming makakain dito sa Myeongdong. Iba't ibang klase ng pagkain at dito mas makikilala yung kultura ng Korea dahil sa mga pagkain at mga pananamit. No? Dito nila nagpapahayag yung kanilang kultura. Kaya ang saya. Saya lang maglakad-lakad dito. Nakakabusog. At busin ko na itong mais. Hanggang dito na lang muna tayo. See you again tomorrow para sa isang namang pamamasyal. Bye! Sa underpass ng Myeongdong ay meron daw mga shops, no? So inisip ko parang itong katulad nung sa recto sa ilalim ng underpass o sa underpass may mga makikita rin shop. Tingnan natin kung parehas. Parang underpass ka ng recto, may mga tindahan pero medyo malinis dito at parang mall na yung setup niya. Medyo malayo pa tayo sa ganun pero kayang-kaya yan kung alam mo, lilinisin lang natin ng mga kababayan yung ilalim ng underpass, no? Pero dito, kakaiba talaga sa Korea. Good morning! Day 2. Samahan niyo ako mamasyal, tingnan natin saan tayo dadali ng paa at kung ano mga makikita natin mga lugar ngayon. This is the neighborhood that we're staying. Ito yung malapit sa Myeongdong. Mga coffee shop dito at mga travel agency. So today maybe later we'll try samgyeopsal. Kung sa Pilipinas nauuso yung ganitong klase ng pagkain. Dito, syempre, nag-originate yun. At dati, nung hindi pa ako sa seminaryo, kumakain na talaga ako ng samgyeopsal. Dahil nga doon sa mga estudyante ko na Korean. So, I was introduced sa samgyeopsal mga 2007 pa. Kaya nakakatuwa na ngayon, uso na siya at na-enjoy na natin. Dati, hindi pa unlimited, per order pa. Pero simula noon, talagang na-enjoy ko na kumain ng Korean food at kimchi. Kaya tara, samahan niyo ako ngayon. Right now, I'm going to take the train or MRT sa atin. Tingnan natin kung gaano ka-efficient ito. So I've tried in Italy, sa Hong Kong, at saka sa Israel. Ganda yung mga train nila. Tingnan niyo yung card, oh. Very Korean. Yeah. Nakikita natin yung ganitong character. So punta kami ngayon dito sa may Namdaemun train station. So tingnan niyo, napaka-busy ng mga tao at nagmamadali. Kasi papasok na sila sa trabaho. It's 9 AM at mas malamig ngayon kaysa kagabi. Tingnan natin yung itsura ng kanilang station. Kaya sa Hong Kong, yung train station dito meron ding extra pa na door bago yung railroad for extra safety. Ang ganda. Wala mahuhulog talaga bago po dumating ang tren. Napakalinis ng station nila dito at friendly rin, may mga upuan for waiting. Di ka maliligaw kasi merong map guide. So dito merong mga bicycle guide, may subway map, bus guide, train congestion. Ganda na. Talagang very efficient din siya.
dito merong mga priority place for our persons with disabilities. Yan. And look at the cleanliness ng train. At napakaluwag at napakabilis din. Malamig din kasi syempre malamig na talaga sa labas. Very nice. Isa sa na-appreciate ko dito, hindi man mukhang bago. Ay, ito, mga lumang tiles, diba? Hindi man bago, pero nag-maintain nila yung kalinisan. So, ibig sabihin, hindi kailangan bago ang mga bagay para maging maganda. Kailangan lang maging malinis para ma-preserve at mapanatili ito. Kaya, itong train station nila, ganun. Napakaganda kasi malinis. Nakita ko itong trash can nila or trash bin nila dito sa unang side. Merong parang sink. Siguro kung itatapon mo yung iyong mga drinks, bubuson mo na dyan bago mo ilagay dito sa waste bin. Very efficient. At dito tayo sa Gwanghwamun Palace. So, just cross the road. At tatawid tayo doon papunta, and then try natin makarent din ng mga hanbok, ang Korean traditional costume. Ito yung hanbok, ang Korean traditional costume. Mamaya mag-rent tayo, suot tayo niyan bago tayo pumasok sa palace. Ayun, kain muna tayo. Tingnan nyo yung eskinita dito, napakalinis, ang ganda. Kahit maliit na kalsada, napapanatili nilang malinis. At dito, try natin kumain. Go-brunch na tayo, kain tayo ng Korean food. Sa Kimbyokum Palace. So, this is how it looks like. Ayan. Sarado ngayon, hindi natin mapapasok, pero dito tayo sa loob ng vicinity area niya. And we'll tour around. Ito lang muna dito sa labas. Makita natin lahat ng mga puno dito. Siyempre, walang dahon. Yan. But I just wonder kung anong kulay ng mga dahon na to kapag hindi winter season. So, pasok muna tayo dito sa area. Tingnan natin. May mga nakikita ako dito mga naka-handbook. So, tingnan natin sila. Yung natural cycle of life, no? Parang nature din. Merong panahon ng pagpatay or itong winter. If you could see, mga patay yung mga halaman. But definitely, during this time, alam mo, malamig ang panahon. And it's feeling like you died. Feeling of death. And at the end of this, makita mo rin na may sibol na magaganap, no? There's spring at doon muling mabubuhay. And then a natural cycle that you sometimes fall, mahuhulog. But that doesn't mean that it would be the end. Yun ang katapusan. Mamamatay at muling mabubuhay. And hopefully that is also what we do in our life. Every time that we fall, we feel cold, we feel at least parang patay ang lahat. Definitely babangon ng spring, merong muling pagkabuhay
At hopefully, yun yung mas matagal nating maranasan. But anyway, it's a normal cycle din talaga na mararanasan natin ito. At maganda na makarating at makakita ng mga ganitong bagay kasi mababalik ka talaga sa natural cycle of life. At ganoon din sa nature. So ito yung nakita ko dito sa National Palace Museum. At maganda na kahit sarado sa labas, malang nakakita ako ng mga halaman. And I keep wondering ano kaya itsura nito kapag tagsibol. Story time. Di ko lang maiwasan na hindi makapag-reflect at babalikan yung pagninilay tungkol sa winter, coldness. That minsan din ako nakaranas sa buhay ko na parang feeling patay. When you feel depressed, when you feel sad, you feel the coldness na parang ang tagal. Parang ang tagal na malungkot. Pero at the end of the day, kapag tinutuloy mo lang pala maglaban, continue to pray, you continue to have faith, you continue to just live your life and be good on what you do. Pagpapalain at matatapos din ang lahat. Tatapusin din ng Diyos ang lahat ng nararamdaman na hindi maganda, nararamdamang sakit. And hindi ko na malayan na natapos na rin pala yung phase na gano'n. At nakakatuwa na malaman na minsan yung mga karanasan na yun yung magpapatibay sa'yo. And all the more na ma-appreciate mo yung buhay. Kasi minsan nakaranas ka ng sakit, kaya ang sarap ng pakiramdam na may bumalik. Minsan nakaramdam ka ng coldness, kaya ang sarap ng pakiramdam ng warmth. No? And that makes us more whole as a person. Yung buo ka na nararamdaman mo yung mga bagay na yun. At walang exempted. Pero if you continue to have faith in God at makikita mo na buo, lahat ng yun ay magpapatibay sa'yo bilang tao. And you appreciate God more. Kaya nga, ngayon na nandito ako sa Korea, natutuwa akong maranasan yung ganitong feeling. No? Yung winter, nakapagbalik tanaw sa winter ng aking buhay. This is the brew house o yung Malacanang ng South Korea. Sa nakatira ang kanilang presidente. After natin kumain ng brunch, dessert naman tayo at meron ako nakita dito, churros. Tignan natin kung gaano kasarap yung churros dito sa Korea. Better than your boyfriend. Thank you. Pasok tayo.
tayo ng gloves. This looks like the old village dito sa Korea. Yung mga structure ng bahay, sinauna pa rin na preserve. Karamihan dito, mga coffee shop and boutique. So, yan. Doon tayo na konting ambon. Dito tayo sa Bukchonro, old village. Kaya yung mga structure dito yung katulad ng mga sinaunang bahay dito sa Korea. Tabi-tabi, ang ganda na eskinita nila. Makikita mo yung dating itsura ng kalumang mga bahay ng Korea. Tara, ko tayo. Hindi na ako nakapag-vlog kasi medyo umambon. Hirap mag-vlog at umuulan, pero dahil malamig sa labas, ito yung tteokbokki, parang street food din siya. This rice cake with fish cake na medyo a little spicy. Usual po dito sa Korea na pampainit ng feeling. Manatay kung masarap. Special rice cake. It's spicy. Good. Boneless Adidas, no? Sa atin, merong buto, merong pang mga tatanggalin kang mga laman-laman ng paa. Ito, walang laman. Ay, wala nang buto. Nakapagtaka, paano kaya to dinibon? Para isipan. Ito yun. 조심하세요. 배달 왔어요. 보세요. 천천히 지나가요. 하나, 둘, 셋. 전방에 장애물 발견. Electronic staff ng isang shoe store dito sa Korea.